So yung good day sa inyong lahat mga ka-idol. Ito may panibago na naman tayong gagawin dito. Meron tayo dito ng Suzuki Rider 150 mga ka-idol. Ang gagawin nga pala natin dito ay i-refresh natin yan. Ipapa-refresh na sa atin ni boss. Tapos ito naman yung kanyang odo, yung tinakbo niya mga ka-idol. Ayan o. Makikita nyo naman 40k na po. Ayan, ipapa-refresh na po sa atin to ni Idol. Itong motor niya, itong Rider 150 na to. So, kauna-unahang refresh pa lang po ito ng makina niya mga ka-idol. Ayan, gagawin po natin yan. And then, papalitan na rin po natin ng clutch lining ito mga ka-idol. Papalitan na rin sa atin ng clutch lining at saka paparefresh yung makina. Ayan po. Papalitan natin ng valve seal at saka base gasket. Kailangan po natin yan mga ka-idol pag tayo nagre-refresh. At saka yung langis. Ayan po mga ka-idol. Tapos ito naman mga ka-idol yung kanyang mga pamalit na pyesa mga ka-idol. Ito, meron tayo ditong 4 na valve seal. Yan, genuine po yan mga ka-idol. Yan, 4 po ang valve seal na yan mga ka-idol. Tapos ito naman yung base gasket. Tapos magpapalit na rin tayo mga ka-idol ng fuel hose. Tapos ito naman yung sa breather mga ka-idol. Papalitan na rin po natin. And then may butas kasi. Ayan ang mga papalitan natin. Tapos ito naman mga ka-idol, yung langis na gagamitin natin. 10W40. Wala pa nga lang po mga ka-idol yung clutch lining. Yan, nagpapabili pa tayo. And then, bago nga pala natin ito umpisan mga ka-idol, kung bago pa lang kayo sa akin YouTube channel, please like and subscribe. At huwag nyo na rin po kalimutan hit ang notification bell para lagi kayong update. So yun lang mga ka-idol, tanggalin natin yung exhaust at saka yung carburetor at saka tong cover na to sa harap mga ka-idol. Para ma-refresh natin, tara, umpisan na natin to. So, umpisa na po natin itong mga ka-idol. Una lang po natin gagawin dito mga ka-idol ay tanggalin natin yung exhaust po, yung tambutso po mga ka-idol. Yan, dahil 112mm lang po na tornilyo ito mga ka-idol. Yan, tanggalin lang po natin. And then, sunod natin mga ka-idol, ito namang tornilyo ng daan po ng langis. Ito, yan, 12mm lang din po yan mga ka-idol. And then, may washer po yan na tanso. And then, sunod natin dito, ito namang tornilyo ng head. Yan, may 12mm po yan diyan, nakakabit po sa chassis mga ka-idol. Then, sunod natin tong oil cooler, 10mm lang po yan mga ka-idol. Kailangan po natin tanggalin niya para matanggal natin yung head cover. Sunod na natin tong head cover, 4 na allen size lang po yan mga ka-idol. Yan, luwagan po natin. So, yan na nga po mga idol, natanggalan natin. Tanggalin natin tong head cover and then tong gasket, yung o-ring po mga idol. Yan, tanggalin po natin yan. And then, bago po natin kalasin mga idol, kalasin po muna natin tong carburetor mga idol. Kailangan po natin yung baklasin. Lilinisan po natin yan mamaya mga idol. And then, bago natin itanggalin to mga cam holder mga idol, kailangan po muna nating i-timing. Yan, hanapin po na natin yung timing kung nasa timing nga ba to. Itong camshaft na to mga idol. Ayan, nasa timing naman siya mga idol, kaya tanggalin na natin tong tornilyo ng mga cam holder. 10mm lang po yan mga idol, tanggalin po natin lahat. Yan nga mga idol, yan, tanggalin na natin tong chain guide. Natanggalan natin yung mga tornilyo, tanggalin natin itong mga cam holder. May mga dowel po yan mga idol. Ingatan nyo na lang po, baka po malaglag kasi sa loob. Yan, tanggalin natin tong exhaust holder po, cam holder po mga idol. Yan, dowel, daan-daan lang po mga idol. Ingat-ingat lang po sa pagtatanggal ng dowel. Yan, tanggal natin yung dowel, saka tong holder sa intake mga idol. So, yan, natanggalan po natin mga ka-idol. Tanggalin natin yung mga dowel. And then, para natin matanggal to mga ka-idol, yung camshaft po, kailangan natin luwagan dito sa may tensioner. Yan, bunutin natin tong intake cam. Yan, nabunot na natin mga ka-idol tong intake cam. Yan, and then sunod natin tong exhaust cam. Ayan po yung may nakalagay dyan, yung compression release. Ayun, nasa gilid po. Tinatawag pong balancer mga ka-idol. And then, tanggalin na natin tong 4 na tornilyo sa head. And then, bunutin natin tong head mga ka-idol. Ito na po yung kinalabasan ng 40k O2 mga ka-idol. Ayan o, kung makikita nyo naman, napakakapal po ng carbon niya mga ka-idol.
So sa mga gusto dyan magpa-refresh mga idol, magpa-refresh na po kayo. Kailangan po natin mapangalagaan yung makina ng ating motor. And then ito na po yung sunog. Yan ang ganda mga idol ng sunog niya, kalawang po. Yan, tama po yung pagkatono ng carburetor nito. And then kaso may langis lang po. Lumulusot na po yung langis. Mamaya makikita po natin sa piston ring kung okay pa ba or valve seal lang mga kaidol. Yan, tanggalin natin itong mga shim cap. Diyan may mga valve shim yan mga kaidol, ingatan nyo lang po yan. Ayan po, yung shim po ng intake ay maninipis lang po ito, dalawa. Yan, ingatan nyo lang po mga kaidol pagtatanggal ng shim. Yan, ayan po yung valve shim. And then tabi lang po muna natin to, bunutin din natin to sa exhaust mga kaidol. Dito naman sa exhaust na shim ay makakapal po mga kaidol, dalawa po yan. Yan ayan po yung mga shim nya. So itabi lang po natin. And then sunod natin mga kaidol, itong block po tanggalin natin yan. May 10mm na tornilyo yan. Yang nut po mga kaidol, dalawa. Bunutin na natin itong block. Yan, kung makikita naman dito mga kaidol ay wala naman siyang tama. Napakaganda pa po ng block ni idol mga kaidol. Ayan, yan, papalitan na rin po natin yan ng base gasket. Nagpabili na tayo kay boss. Nasira na kasi yung base gasket, kaya tayo nagpapabili para meron tayong pamalit mga kaidol. Tanggalin na natin tong pin lock. Yan, maglagay lang kayo ng basahan mga kaidol para iwas na pag nagbumitaw mga kaidol ay hindi malalaglag sa loob. Yan, natanggalan natin tong piston. And then dito naman mga kaidol ay lilinisan ko po muna to lahat. Yan, linisan ko po muna lahat at babalikan ko po kayo mga kaidol pag malinis na. Tapos ito na nga po mga kaidol, ayan, nalinis na natin yung cylinder head. Yung mga valve na lang po ay ano natin to mga kaidol, lilinisin natin yan. Kung makikita nyo naman yung valve, yung intake valve mga kaidol, napakakapal ng carbon. Yan, dapat po wala yan mga kaidol. Dahil po nagkameron yung mga kaidol ay nag-leak na po yung valve seal. So valve seal po yung nagka-problema dito mga kaidol, kaya nagkameron niya ng carbon. So lumusot na po dito yung langis. Yan, di yan po dumaan sa valve seal po mga kaidol. Yan, 40K odo. Yan, sa intake na sira na po yung valve seal na, nagli-leak na, kaya ang dumi po ng exhaust valve niya mga kaidol. Puro carbon po. Ito naman yung kabilang valve. Yan mga kaidol, kung makikita nyo, yan kapal din po nung carbon. Yan, makikita nyo yung pinagdaanan ng langis. Halata naman na nagli-leak na talaga yung valve seal mga kaidol. Ayan, so lilinisin natin mamaya yan. And then kung makikita nyo dito mga kaidol, ito yung dinadaanan mga kaidol ng gasolina. Yan kung makikita nyo naman may langis-langis. Ayan, ang problema niya mga kaidol, valve seal. Ayan ang papalitan natin. Tapos ito naman yung sa exhaust po mga kaidol. Ayan yan, lilinisin natin yung mga valve na yan mga kaidol. Kalawang na kalawang yung valve ng exhaust. Tapos ang gagawin natin mga kaidol ay bago natin linisin ay hahasain po muna natin yung valve. Papalapatin po muna natin ito mga kaidol. Ayan, nalinis ko na nga yung likod ng valve at saka yung valve po. And then kulang na lang po mga kaidol ay palapat. Bago natin linisin din yung intake na yan, yung dinadaanan ng gas na yan, papalapatin muna natin ito mga kaidol. Yan, palapatin po muna natin. Gamit lang po tayo ng grinding compound po mga kaidol. So hasain po natin lahat mga kaidol. Bago nga pala natin hasain to mga kaidol, tanggalin muna natin yung mga valve seal. Yan, bunutin lang po natin dito mga kaidol yung valve seal. Ito yung sa intake po. Yan, kung makikita nyo, ito dito po dumaan yung langis. Yan, sira na po yung valve seal yan mga kaidol. Kaya po lumulusot na yung langis. Yan makikita nyo, napakaitim po mga kaidol. Diyan po dumaan yung langis papuntang valve po mga kaidol. Yan, dito naman sa exhaust, yan, tanggalin lang natin. Yan, ito na yung mga valve seal na nagamit na at papalitan na natin yan mga kaidol. So hasain na natin itong mga kaidol, palapatin lang po natin lahat. Unahin ko lang tong intake bago yung exhaust mga kaidol. Yan, gamit lang kayo ng hose, may grinding compound na yun nilagay ko mga kaidol. Hasain na lang, mano-mano natin hasain mga kaidol. Tara, hasain natin lahat.
So ito na nga po mga kaidol, tapos na tayo maglinis. Yan, nahasa na po natin, nalinis na rin natin yung daan ng gasolina mga kaidol. Napalapat na natin to lahat. Yan, itong mga bulb na to, yan. Makikita nyo naman, maganda na po ulit mga kaidol. Lapat na po ulit to mga kaidol. And then nandito na nga pala mga kaidol yung, ito nga pala yung mga pangkabit natin. And then nandito na nga pala mga kaidol yung clutch lining. Yan original po yan mga kaidol. Yan, ayan po ikakabit natin na clutch lining. Ayan yung pinahabol sa atin ni boss. Ayan, and then nilinis na rin natin yan. And then itong mga bulb na to mga kaidol ay kakabit na po natin ito. Tapos ilalagay na po natin yung mga bulb seal mga kaidol. So unahin lang po muna natin mga kaidol ay itong mga bulb seal. Yan, kakabit na po natin to. 4 po ito mga kaidol, genuine po ito lahat. Yan, ikabit lang po natin tong mga bulb seal mga kaidol. So ito na nga po mga kaidol, naikabit na po natin yung valve seal at saka yung mga valve spring at saka yung mga shim. So sunod na natin itong mga dowel mga kaidol. Ikabit na natin yan, 2 dowel po para dito sa base. Ito yung gasket mga kaidol, sunod na natin itong gasket na to, itong base gasket. And then sunod na natin itong block. Okay naman po mga kaidol yung piston ring, kinek ko na po kanina. Ayan, lagyan lang po natin to ng langis. And then ikalat natin. And then sunod natin mga kaidol itong piston. Yan, wag nyo lang po mga kaidol pagtatapatin yung mga gap. Yan sinasabi ko po para hindi po siya umusok. Ayan, pag po na hindi na natin na pagtapat yung mga gap po mga kaidol, lagyan na rin po natin to ng langis para po maisalpak na po natin. Ayan, malinis na po lahat yan mga kaidol. Hindi na po katulad kanina na maraming carbon. Isalpak na natin itong piston, isalpak na natin itong block mga kaidol. So yan, nagpatulong tayo magpahawak, and then lagyan natin to ng basahan mga kaidol para safe po ang paglalagay ng pin lock. Ito po yung pin lock mga kaidol. Yan, ikabit na po natin. Tapos sungkitin lang natin mga kaidol. Yan, ikabit na po natin. Ipasok na po natin tong cylinder block. Tanggalin natin tong basahan mga kaidol. Yan. And then itong timing chain mga kaidol ay ipasok na natin. So i-push lang natin hanggang sa lumapat mga kaidol. Ayan po. Ayan, napalapat na po natin. Punasan natin yung konting langis. So nakabit na po natin mga kaidol yung block. Ikabit na natin tong 2 nut. Nut po mga kaidol. Gis lang po yan mga kaidol, 10mm. And then ikabit na natin to. May dowel ulit to dito mga kaidol, 2. Yan. And paano naman, pahilis naman po mga kaidol yung paglagay ng dowel. Ito naman po mga kaidol yung gasket po, yung top gasket, nilagyan ko po ng beta gray. Ayan, kabilaan po yan, nilagyan ko ng beta gray. And then ikabit na natin itong base gasket. Tapos mga kaidol, isunod na natin po yung head. Ayan na po, okay na po itong cylinder head na to, napalapat at na linis na po natin yung mga valve. Ayan, ikabit na natin. And then itong chain guide, kailangan po natin ikabit yan. And then tornilyo po, 4 po yan mga kaidol. Yung stud po mga kaidol. Yan, ikabit na natin. May mga washer po yan mga kaidol. Wag na po kakalimutan yung washer. So yan, ikpitan na natin yan mga kaidol lahat. So kailangan po ay mahigpit po mga kaidol. Tapos dito naman yung 3 nut sa ilalim ng head. Yan, 3 nut po yan, 10mm din po yan mga kaidol. Ikabit natin yan. And then higpitan natin. Yan, tapos sunod natin mga kaidol, lagyan natin to ng langis. Siyempre itong paglalapatan ng camshaft po mga kaidol.
para hindi po siya magkagahit pag pini-start po natin. And then sunod na natin tong exhaust cam po mga ka-idol. Ayan. Kailangan po nasa timing bago po nyo to ikabit mga ka-idol. Ayan. Kailangan nasa letter T po. And then para natin maikabit yung cams po ng intake, kailangan natin luwagan yung tensioner. Yan, nagpatulong tayo, nagpahawak tayo ng timing chain, and then salpak na natin yung cam. Yan, naisalpak na natin. Tapos dito mga ka-idol, kailangan nandyan yan, nasa timing yan mga ka-idol. May dalawang guhit yan sa gilid, tapos dito nasa letter T. Yan, kailangan to, unang-una yung magneto nasa letter T, and then tong dalawang camshaft na to mga ka-idol ay magkasaliwa siya, yung dalawang guhit po mga idol. Tapos dito yan may mga tit yung mga idol. Kailangan nasa 16 tit yan mga idol. Yan yung dot na yan mga idol. Kailangan 16 yan. Bibilang kayo ng 16. And then dito, ayan, lagyan na natin ng mga langis para hindi siya kumayod mga idol. Yan, lagyan lang natin itong camshaft ng langis. Yung pinaglalabatan po ng cam holder. Tapos ito naman po mga idol, ito yung dowel. Ayan, wag niyo pong kakalimutan, 8 po lahat yan mga idol, yan dowel na yan. Ayan, ikabitan natin. Sa pagkakabit nito ay dahan-dahan lang at konting ingat din mga idol. Kung ayaw nyo magbaklas ulit. Ayan, kabitan natin yung mga dowel pin. Tapos sunod na naman natin dito mga ka-idol, ito namang cam holder, may nakalagay po yan, intake at saka exhaust po mga ka-idol. Ayan, hindi naman po kayo may malilito din mga ka-idol, may intake exhaust po nakalagay diyan. Yan, bago natin ito ilagay, syempre lagyan muna ulit natin ng oil. Yan, para hindi po siya magkagahit pag pinaandar po natin. Sinasabi ko sa inyo mga idol, kailangan may oil po bago natin isalpak. Yan, kabitan natin itong exhaust holder. Tapos ito naman yung intake, lagyan din natin ng langis para smooth siya mga ka-idol. Tapos yan, ikabitan natin tong cam holder intake po mga ka-idol. Tapos yung dalawang maliit dito sa side na holder, yan. May palatandaan din po yan, may intake exhaust din po yan mga ka-idol. Yan, ilagyan natin ng konting langis. Yan, may nakalagay yan na intake. Lagyan natin ng langis. And then sunod na naman natin itong chain guide. Ayan po. Kailangan po may guide. Yung guide na yan mga idol ay may gomal yan sa taas. Kasi kung wala yan mga idol ay iingay po yan. Tapos dito naman po, ayan, mga tornilyo po mga idol ay yung pull thread po. Kung saan natin nilagay yung dowel, doon po yung mga pull thread. Tapos yung hindi pull thread, doon po sa walang dowel. Alternate po maglagay nitong mga ka-idol. Ayan, di naman po kayo malilito. Basta yung pull thread doon po sa may dowel. Ay kabit natin lahat. So yan na nga po mga ka-idol, naikabit na natin at higpitan po natin ng maayos. Nahigpitan na po natin ng maayos. Timing po natin mga ka-idol, ikot-ikutin lang natin. Yan, may langis na po mga ka-idol yung holder niyan. Ikot-ikutin natin, tapos yan, okay na. Ang ganda ng kompresyon niya. Ang ganit po mga ka-idol. And then sunod na natin to mga ka-idol, itong carburetor, kailangan natin to linisin. Yan, linisin natin yan. Palinis ko sa aking utol. And then naikabit na natin yan. Yan, susunod naman natin mga ka-idol ay yung pagkakabit po natin ng clutch lining. Syempre, ito muna pala mga hose, ikabit na rin natin to. So diyan po, sa breather po ito mga ka-idol. And then ito sa fuel hose po, papalitan na rin na po natin ng hose. Yan po yung mga ikakabit natin. And then sunod na natin mga ka-idol, dito po tayo sa clutch lining. Yan, tanggalin na po natin ito mga ka-idol. Una natin tanggalin dito itong tungtungan. Kailangan natin tanggalin to at saka yung kicker and then to sa clutch. Yan, natanggalan natin mga ka-idol at saka itong sa preno po. Kailangan natin tanggalin yan at para maibaba natin yung foot brake po mga ka-idol. Yun, kailangan gumanon yan and then tanggalin natin yung mga tornilyo 8mm.
So ito na nga po mga kaidol, natanggalan natin yung crankcase cover. Ayan, natanggalan natin. And then kalasin na po natin tong tornilyo na 8mm sa clutch spring po mga kaidol. Tanggalin na po natin lahat yan. So napakadali lang po mga kaidol magpalit ng clutch lining ng Raider 150. Yun lang po yung tatanggalin nyo doon. Yung 5 tornilyo na 8 na yun, mabubunot nyo na po yung clutch lining. Ayan po yung clutch lining nya, medyo sunog na po mga kaidol. Clutch lining. Tapos ito naman yung clutch lining mga kaidol, yan hindi na nakalagay sa plastic, nakalas na po mga kaidol, pero original po mga kaidol. Unahin na po natin tong clutch lining. And then ito namang pressure plate. Yan, and then tong clutch lining. Alternate lang po mga kaidol ang pagkakabit nito. Pressure plate and then clutch lining po. Tapos plate po mga kaidol ulit. And then lining, and then plate. Yan. Kung saan po ang mga gaspang mga idol, ayun po yung sa harap. Tapos clutch lining na naman po ulit. And then yung cover. Yan. Kailangan na check nyo rin po mga idol yung release bearing nito. At baka mamaya laglag yung mga stick bearing. And then kabitan natin yung mga spring. Stock pa nga po pala mga idol yung mga spring nito. Yung clutch spring nito stock pa. Ay kabitan po natin lahat. Tapos ito nga po mga idol, nakikabit na natin yung clutch lining. Siyempre, ilagay na natin tong langis 10W40 po mga idol yung gamit natin dito. 1 liter Shell Advance po na. So, isalin na po natin to mga idol. Yan, may DIY tayo na imbudo. Yan na nga po mga idol, naikabit na natin. Ito naman pong karburador, yan, nalinis na po ito ng ating utol. Yung aking utol po mga idol, ayan po yung tigapaglinis ko na ng carb, tinuruan ko po yan. And then kabit na natin tong karburador mga idol para maikabit na po natin. And then ito na nga po, buo na mga kaidol, isalpak na natin at para matesting na natin. So yan na nga po mga kaidol, na isalpak ko na. Yan, naikabit na natin lahat, na refresh na natin, naikabit na natin yung clutch lining. So yung carburetor, naikabit na rin natin. And then yung mga hose po, naikabit na rin po natin. Susunod ko dito yung mini driving light nga pala, papaayos din po sa atin yan mga kaidol. So nandyan po yung mini driving light na pamalit. Yan, tetestingin na po natin to mga kaidol, paanda rin. So bago natin paandarin mga kaidol ay tadyakan lang po natin, mamaya po natin isusi. Yan, tadyakan lang po natin mga kaidol, sipaan lang natin. Yan, pag nasipaan natin mga kaidol, pwede na natin isusi at paandarin po natin. Ayun oh, one click po mga kaidol. So one click po mga kaidol, goods po yung pagka-refresh natin mga kaidol. So subukan natin kung kapit na kapit. Yun o, kung makikita nyo mga kaidol, sisipat yung motor mga kaidol. Kapit na kapit, konting adjust tayo sa clutch, medyo mababa. Ayan. Yun o, kapit na kapit po mga kaidol.
So yan mga ka-idol, kung makikita nyo naman umandar, napaka-stable po, ang ganda po niya umandar mga ka-idol. Tapos yung mini driving light, papalitan na natin mamaya yan. Tapos makikita nyo dito mga ka-idol yung minor niya, yan oh. Kung makikita nyo stable na yung minor niya yan. Konting pihit lang natin sa carburetor yan, walang kagalaw-galaw. Tapos at dito yung mga pinagpalitan natin mga ka-idol, yung clutch line at saka yung mga hose. Yan, kung makikita nyo naman. Tapos susunod ko dito mga ka-idol ay kakabitan ko ng mini driving light to. Hindi ko na bibidyohan, yan. Tapos ito na nga po mga ka-idol, ikabit ko na nga po yung mini driving light. Yan, winairingan ko pa po yan mga ka-idol. Ang lakas po ng ilaw nito mga ka-idol. Yan o, makikita nyo naman. Tapos dito ko kinabit yung mga relay. Yan, tinago ko po yan dito mga ka-idol, pati yung balas. Yan, napaka-good sa po nito mga ka-idol. Okay na, pwede na po itong kunin ni idol. So, tapos na rin po tayo mag-refresh yan. Natapos na natin lahat. So dito po mga ka-idol, ayan, hanggang dito na lang po yung video natin. Kung may natutunan naman kayo sa akin sinara video mga ka-idol, bago po ang lahat, kung bago pa lang kayo sa akin YouTube channel, please like and subscribe. At huwag niyo na rin po kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayong update sa mga video ko i-upload. So yun lang po mga ka-idol, maraming salamat sa mga panonood, tsaka sa mga subscriber ko, viewers. Ayun lang, maraming salamat. God bless po sa inyo lahat.